Malamig si Yipyang at hindi nag-abalang magpaliwanag, ito ang aking super good mode. Automatiko nitong sinisira ang lahat sa paligid ko. Kung hindi ko kayo binigyan ng immunity, lahat kayo ay naging crispy critters ngayon. Nagulat sina Tui at Fu na nakakakuha ng seryosong kaalaman. Seryoso, nawala ang oras. Sinusubukan pa rin ni Tui na i-proseso ang lahat, may Yipyang siyan, anong nangyayari? Nakatalikod pa rin si Yipyang sa mundo, ipapaliwanag ko mamaya. Nang labanan ko ang Supreme Overlords, tinamaan ako ng isang tuloy-tuloy na heavenly tribulation kaya isang buwan na ang nakakaraan, pumunta ako sa mga desolate lands upang harapin ang tribulation. Matapos makaligtas sa 8 tribulation, napagtanto ko na ang ika-9 ay apocalyptic. Kaya ko itong hawakan ngunit hindi kaya ng mundo. Maging ang kalawakan mismo ay hindi pangkaraniwan na tahimik, ngunit ang kanyang aura ay off the charts. Ang Super God Mode ay maaaring maiwasan ang Heavenly Tribulation ngunit malaki ang kinakain na enerhiya kaya hindi ko ito kayang panatilihin ng matagal. Gumuhit si Yipyang ng isang maliit na bilog sa paligid ng kanyang ulo, kaya sinelyuhan ko ang sarili ko sa isang anyo ng sanggol. Ngunit kahit ang Baby Mode ay maaaring sirain ang mundo. Ngayon, ino-activate ko ang aking espesyal na trabaho, unemployed. Ang mga unemployed guys ay maraming tulog at hindi gumagamit ng anumang combat skills maliban kung sila ay maging Super God Mode. Si Tui Jie, kahit na pinagkakatiwalaan si Yipyang, ay kailangang magtanong, ngunit mayroon bang totoong solusyon? Masayang sumagot si Yipyang dahil may nagtanong, kapag nakita ko ang pinagmula ng mundo at nakilala ko ang mga laws of the world, maaari akong maging parang isang programmer at baguhin ang mga laws of heaven at ayusin ang lahat. Mag-hibernate na ako ngayon. Matapos akong ibalik ng monghe sa Wuje, hayaan ang aking mga disciples na dalhin ako upang hanapin ang pinagmulan ng mundo. Hindi matangkad si Yipyang ngunit ginawa niya. Ang lahat na tumungala sa kanya. Ito ang unang totoong pagsubok para sa aking mga disciples. Sa wakas, naiintindihan na si Fu. Masayang ipinaliwanag, opo, sir. Sa pulang ilaw, lumiit ang katawan ni Yipyang. Sinalo siya ni Tui sa kanyang mga bisig. Yip bro, salamat. Tiningnan ang cute na bata, hindi na iwasan ni Tudge na aliwin, ito ang Yipyang siya na pinakasinasamba ko. Dapat ay mas niyakap ko siya dati. Sayang, tiningnan ng book demon si Yipyang na nawala ng malay, nagtataka, Yip Shen siya, ang pinakamalakas na lalaki. Nagtataka ako kung titingnan niya pa ako sa susunod na pagkikita namin. Hindi. May kapangyarihan ka, isa kang bayani, nalulula sa kaligayahan si Tui. Naligo pa nga kami sa hot springs kasama si Yipyang siyan. Naging maganda ang buhay namin. Pinabayaan ni Little G na tingnan ng lahat si Yipyang ng matagal at pagkatapos ay nagpaalam, ihahatid ko na si Yipyang bro pabalik sa Wuji sect para sa monghe. Masayang sumang-ayon ang lahat at nangako, see you later. Sa isang liblib na talampas, may isang bata na nakikipag-usap, old mo, kaka-check ko lang at nagising si Master sa maikling panahon. Hula namin na nag-bug na naman ang game system. Ang bata na may maskara ay parang, hindi maganda ito. Lihim niyang binabantayan ang sitwasyon ng lahat upang magbigay ng ulat. Naging sanggol si Master, siguradong sinadya niya ito. Isang lalaki sa screen ang nag-isip ng mabuti, matapos selyuhan ni Master ang kanyang orihinal na kamalayan. Lahat ng aming mga summoned beasts at NPCs ay nakatanggap ng kalayaan sa pagkilos at hindi sila pinatay ni Master. Kaya kumunat ang kanyang mga mata habang sinisikap niyang magmukhang kasing mapanganib hanggat maaari, nagtatapos, kaya walang balak si Master na pigilan tayo. Kung gayon, sundin natin ang ating plano. Una, manalo sa Grand Summon at pagkatapos ay maghintay ng pagkakataon upang sakupin ang mundo. Hindi mailigtas ng dalawang yugtong ito ang kanyang imahinasyon. Pinaghihinalaan ko na nakalimutan na tayo ni Master. Gayunpaman, sinusuportahan ko rin ang takeover, ang plano ng Grand Summon bilang sorpresa kay Master. Hindi alam kung anong pinag-uusapan ng dalawang ito, ngunit napakatagal na. Matapos ang ulan, sumisikat ang araw. Puno ng sigla ang kalawakan. Sa Wuji Hall, hindi pa rin bumabalik sa kanyang katinuan si Yipyang matapos ang kanyang koma. Isang koma sa gitna ng isang pulong. Sa kabilang panig, sa Wuji Hall, maingat na nagpalitan si Ling Russo. Nakita mo na ba ang impormasyon tungkol sa pinagmulan ng mundo?
Masayang nagbigay ng ulat si Xiang Shaohui, Birdmaster at ako ay nag-explore sa lahat ng dako, karapat-dapat sa aming misyon. Sa wakas, nakita namin ito. Sumingit ang madaldal na uwak, batay sa mga pahiwatig na natagpuan sa maraming lugar. Nakolekta na ang Land of the Dead ay nagbubukas tuwing 3,000 taon, na siyang pinagmulan ng mundo. Matapos magbukas ang Land of the Dead sa loob ng 10 araw, lahat ng mga cultivators ay pupunta doon. Ang exam ng Land of the Dead ay lubhang mapanganib at mula pa noong sinaunang panahon, napakakaunting tao ang makakatanggap ng isang divine wish. Hindi pinansin ni Ling Russo ang mahabang pagmamayabang ng uwak at sumagot, wala kaming pakialam sa anumang divine wishes. Kailangan lang nating makapasok at mahanap ang world card. Iyon lang. Si Xiang Xiai, na nakakaranas ngayon ng ilang emosyonal na kaguluhan, ay nagpahayag ng kahirapan, napakalaki ng lupa ng mundo. Hindi madaling hanapin ang world card. Habang lalong naririnig niya, lalong nalito si Susha, hindi sigurado kung anong gagawin, kaya, anong gagawin natin? Muling sumingit ang Rogue Crow na nagpapanggap na may alam, gayunpaman, may isang tao sa aming Wuji sect na nakapunta na doon dati. Ang taong ito ay makakapaggabay sa atin. Sumulyap si Zhang Shui, dito at nagreklamo, ang huling beses ay 3,000 taon na ang nakakaraan. Ang taong ito ay matanda na ngayon, tama. Ang impormasyong ito ay talagang walang saysay kaya nag-aatubili siyang tumanggi sumagot, hindi ko alam kung gaano siya katanda. Alam ko lang na siya ang unang henerasyon ng Nico Malord. Napagtanto ni Ling Russo ang isang bagay. Inulit niya ang keyword, first generation. Isang imahe ng Nino King na may 2 matatalim na sungay sa kanyang ulo. Ipinaliwanag ng uwak, ang unang henerasyon ng Nino Malord ay lumitaw mahigit 100,000 taon na ang nakakaraan. Bawat isa sa kanila ay hindi kukulangan sa kapangyarihan ng mga Ancient Demon Kings at lahat sila ay may natatanging kakayahan. Ang Ancient Noman Lord ay isang lalo na masamang karakter, ang pinakamakapangyarihan sa mga Demon Lords. Biglang nagulat si Ling Russo at nagtanong, nakakulong din ba ang Nino Lord sa aming Demon Prison Palace? Tumingin sa itaas ang uwak at tapat na sumagot, tama. Kabilang sa 4 na Great Beast Ladies ng Demon Prison Palace, siya ang pinakamatagal na nabuhay. Siya rin ay isa sa mga huling hiling ng matandang sect leaders, lubhang mapanganib at misteryoso. Hinding-hindi siya maaaring lumabas sa Demon Prison Palace. Gayunpaman, sa mundong ito, ang tanging maaaring nakakaalam ng lokasyon ng world card ay marahil siya. Mahirap ang sitwasyon. Nag-usap ang lahat. Sa huli, nagpasya sila, wala nang ibang paraan para kay Master. Pupunta ako at makikipagkita sa kanya. Habang lumipat ang eksena sa prison, dumilim ang kalangitan. Nakatayo si Ling Russo at ang iba pa sa harap ng lugar kung saan nakakulong ang Nemo King. Dumilim ang mga mata ng Nemo King, umabot sa rurok ang kanyang pagkasabik. Kayo, ang Wuji sect, sa wakas ay dumating upang magmakaawa sa akin sa tirahan ng Nemo King kung saan nakakulong ang pag-ibig. Mas marami kang matututunan sa daan. Alam ni Ling Russo ang nangyayari, sorry sa abala, Senior. Alam kung bakit ka narito. Ang aking panuntunan ay sinumang gustong ipagawa sa akin ang isang bagay ay dapat akong bigyan ng isang gabing kasiyahan. Pagkatapos ay magsisimula na tayo sa negosyo. Ang Nemo King ay immune sa bawat skating maliban sa temptation. Sino sa inyo ang magiging matapang? Isang lasa at makakabit ka na. Si Yandogay na halos hindi pa natatapos ang unang hakbang ng pagsang-ayon ay nasa ikalawang hakbang na, pagpili ng bedmate. Ling Russo ay top tier at siya rin ang goddess of humanity. Kung makakausap ko siya buong gabi. Kalmado na sumagot si Yandu nang walang pag-aalinlangan, Ped, wala kang ideya kung anong ibig sabihin niya. Lumiit si Zhang Zaxi, hindi inaasahan na ganito kabagsik ang Nemo King. Ang reputasyon ng unang henerasyon ng Nemo King's Lord para sa pagiging immoral ay karapat-dapat. Si Susha, sa kabilang banda, ay may malaking pananampalataya pa rin sa Nemo King. Sa kabaligtaran, mukhang interesado si Susha na gawin ang trabaho, massage lang, di ba? Gagawin ko, relax lang ako. Si Yandu, maliit ngunit may malalaking kaisipan, ay eksaktong alam ang nangyayari at hinamon, wala kang ideya kung anong ibig sabihin niya. Hindi pa humihinto ang kanyang loudness at binago ang paksa, hindi masama si Susha.
Mahaba ang mga binti, mukhang inosente at isang top-tier disciple ni Yi Piangshan. Talaga, lahat ay top-notch. Ngayon na kailangan ng Wuji Sek ang tulong ko, pakiramdam ko ay kaya ko silang paglaruan. Kay sarap, isang imahe ni Yi Piang ang biglang lumitaw sa harap ng eksena ng kulungan. By Nate niya, Little Sister, matagal na tayong hindi nagkita. Nahuli sa akto si Nem Oking, nauutol, hindi. Hindi ka ba natutulog ng mahimbing? Ang projection na ito ni Yi Piang ay nasa kanyang jobless, underpowered state. Bigla akong nagising, naalala ko ang utang mo. Anuman ang lokasyon, alam pa rin ni Yi Piang kung paano makipag-usap. Pumunta ka sa God Burial Ground ng isang beses at ang iyong dating utang ay malilinas. Kung hindi, babayaran ko ang bawat utang sa iyo, magbibigay ng 100 caddies of cow's milk at natalo ka na naman, di. Hindi alam ni Nem Oking kung anong sasabihin, nauutol lang, ikaw. Kinailangan ni Nem Oking na umamin ng pagkatalo. Umubos siya para bawiin ang kanyang katinuan. Sige, tigilan mo na ang pag-uusap. Pupunta ako sa God Burial Ground. Sa totoo lang, sa kanyang puso, parang isang masarap na pagkain. Sa wakas, makakalabas na. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Matapos ang pagpapalitan, nawalan na naman ng malay si Yi Piang. Nahihiya si Zhang Shai, anong swerte. Nawalan siya ng malay sa tabi ko. Ngayon ay eksena ng harem infighting. Ako ang magiging mistress, natural lang na aalagaan ko si Master kapag nawalan siya ng malay. Bitawan mo si Master. Ang isang nakakulong na tulad mo ay hindi marunong humawak ng tao. Ako na lang. Bakit ako? Gusto rin ni Ling Russo siya ngunit kailangan niyang gamitin ang kanyang autoridad upang pigilin sila, shut up kayong lahat. Paano kayo nag-aaway sa ganito kaliit na bagay at sinisira ang sex harmony? Ang responsibilidad na ito ay hindi verbose, hindi tulad ng iba. Mabilis niyang pinulot si Yi Piang at umalis. Aalagaan ito ng senior disciple. Nakikinig ang New King at ganap na naguguluhan, What kind of harem is this? Pinalaya ang Nem Oking ngunit hindi niya nakalimutan na maghanda ng isang body double. Maingat na pinaalalahanan siya ni Ling Russo bago umalis, mas mainam na maging handa. Sa tuktok ng isang mataas na bundok, umalangaw ang boses ni B, bigla akong may desisyon. Hindi pinansin ang chismis, sinabi niya, pupunta ako sa God Burial Ground ngayon. Mabilis na nag-react si Shaw, sumugod para pigilan siya at pakalmihan si B. Master, bumalik na ang 9/10 ng lakas mo at malapit ka ng ganap na bumalik. Ang pagpunta sa God Burial Ground sa mahalagang sandaling ito ay maaaring sirain ang lahat ng iyong nakaraang pagsisikap. Si Chun Fang na nakatayo sa likod niya ay nagsalita bilang suporta, ang baka na iyon ay sinasabing napakahusay sa pag-akit ng mga lalaki. Sa tingin ko, natatakot si Master dito. Si Shaw matapos marinig ito ay nakita rin na makatwiran, totoo iyan. Pupunta ang Ninua Lord sa God Burial Ground kasama si Sect Leader Yi. Malupit siya at makapangyarihan. Dapat nag-aalala si Master sa kaligtasan ni Sect Leader Yi. Tinamaan ka ba sa masakit? Sumagot si Beef na hindi kumbinsido, anong kalokohan? Sino ang may pakialam kay Yi Piangshan? Ang Godfall Land ay maaaring may divine wishes na makakatulong ng malaki sa paghihiganti ng ating angkan. Kaya nagpasya akong pumunta. Matagal na akong nawala ng interes kay Yi Piangshan. Mabilis na kinuha ni Xiu Fang ang isang painting na ginawa niya noon. Kung gayon, paano mo ipapaliwanag ang painting na ito? Agad na sumingit si Hawa. Matapos ang panaginip na iyon, maraming ipininta si Milord ni Bei Fei. Nahihiya na nagalit si Bei Fei, oo, ano kung totoo? Ang punto ay, pupunta ako sa Godfall Land at hindi para protektahan si Yi Piangshan. May reklamo ba kayo? Mabilis ang mga salita nyo ngunit nanginginig kayo na parang dahon. Bulong ni Chi nang hindi sumusuko, sinungaling. Hindi man lang nag-abalang bigyang pansin si Chun Fang, sinasabing, masasanay ka rin.